Kasado na ang paghahanda ng pamahalaan laban sa banta ng kalamidad ngayong tag-ulan. Patunay dito nakipagpulong si Pangulong Aquino sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masolusyonan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Si Rocky Ignacio para sa Ulat Malacanang. Maraming salamat, Kati. Sinisilip na nga ni Pangulong Aquino ang implementasyon ng mga flood control projects dito sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Kaugnay pa rin ito sa nararanasang pagbaha. Ipinasusuri na ni Pangulo Aquino ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang malaking pagbaha, partikular na sa Metro Manila. Nagpatawag ng pulong ang Pangulo sa mga kinaukulang ahensya para malaman ang estado at implementasyon ng mga programa para masolusyonan ang palagiang pagbaha sa Kamaynilaan. The attendees are the following. The Executive Secretary is there. Likewise, the following secretaries, Secretaries Almendra, Singson, Domingo, Rojas, Abaya, Montejo, Florencio Abad, Petilla, Julia Abad, Luistro, Ona, Soliman, Pahe, Likwanan, Karandang, Kagwiwa, Chairman Tolentino. The NHA General Manager is also President, Mr. Chito Cruz, Undersecretary Eduardo Del Rosario of the NDRRMC, as well as Dr. Vic Malano, from Pag-asa. Kabilang anya sa mga dapat palakasin ay ang kooperasyon ng local government units. Nauna nang inirekomenda ng MMDA na pauwiin ng maaga ang mga mag-aaral at empleyado para makaiwas sa pagbaha sa inaasahang epekto ng habagat sa loob ng buong linggong ito. Simula kasi nang pumasok ang tag-ulan, marami ang naperwisyo ng baha dulot ng malakas sa buhos ng ulan na nagresulta ng masikip na daloy ng trapiko at stranded na pasahero. Pero gate ng palasyo, wala naman dapat sisihin sa sitwasyon dahil may responsibilidad ang bawat isa para bigyan solusyon ang pagbaha. Hindi pwedeng isang tao lang ang pwedeng pagbintangan. Kaya ho nga, siniksikap ng lahat ng kasama sa grupong nangangailangan gumalaw ay talagang magtutulong-tulong po. In a way po, pwede ko bang sabihin ng tao kasi dapat hindi sila nagtapon ng basura. Ganun ho, may mga certain areas na nag-stack up kagabi dahil may mga blockages sa drainage. Sino naglagay ng mga blockages na yan, di ba? Kahit nilinis na ng MMDA last week, nung binalikan kagabi, may nakasampa na naman doon. So, siguro mas mabuti na hindi pag-usapan kung sino talagang pwedeng sisihin. Ang pinaka-importante po, na nagtutulungan lahat ng kailangan gumalaw para matuntunan yung problema. Napakalawak po ng problema. Hindi lang ho pwedeng, sana ho pwedeng maghukay ako dito, pwede nang walang baha dito. Hindi ho pwedeng ganun. Ang dami pong daloy ng tubig, your population has increased, your coverage has increased. So, and the rains have been very challenging. So, pasensya na po ma'am, I don't think I can... Pangunahin kasing binibigyan solusyon ay ang paglilipatan rin sa mga informal settlers. 352 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan sa Master Plan ng Flood Control na ipatutupad hanggang taong 2035 sa buong bansa. Ang lagi naman po nating pinapakiusap ay hindi po namin ito ginagawa dahil laban po kami sa mga maralitang panglungsod o kaya yung iba pong informal sector. Pero ginagawa po namin ito kasi they are in hazardous areas at hindi po talaga dapat nandoon sa mga estero at mga daanan na yon. Bagamat aminado na hindi agad ang resulta ng proyekto, muling humingi ng unawa ang Malacanang sa mga apektadong residente ng Metro Manila dahil may ipinatutupad namang contingency measures. If you notice, naglilinis na nga din ng mga drainages ang DPWH, nag-clear na rin ng mga esteros ang MMDA, at marami na. Meron, if you remember the master plan for the flood control plan that was presented here, merong various stages. Hindi naman lahat hindi lahat it will take years to build. But they're doable, are already being done. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.